Dito po matutunghayan natin sa ating on the spot, itong Rojas Boulevard Plant Box. Yung nakita nyo yung gilid ng halaman na giniba sa Rojas Boulevard na nagdulot ng pahaba-habang traffic. Panoorin po natin ito. Kung ikaw ay mapapadpad sa kahabaan ng Rojas Boulevard sa Maynila, ay kapansin-pansin ang mga ginagawang pag-aayos sa mga kalsada, kabilang na ang Center Island at pati na rin ang kahabaan ng Baywalk. Bukod sa nagiging sanhi din ito ng mabigat na trapiko sa lugar, ay mas nakakatawag pansin ang pagsira sa mga plant boxes at iba pang mga pananim sa paligid ng Rojas Boulevard. Inalam ng programang Hotspot kung para saan nga ba ang ginagawang proyektong ito at bakit pati ang mga plant boxes na matagal nang nakalagay sa lugar ay kailangang dispatchahin. Ayon sa Department of Public Works and Highways o DPWH, ang nasabing proyekto ay isang joint project kasama ang Department of Tourism. Itong programang ito ay programa ng dalawang ahensya. It's a program between the Department of Tourism and the DPWH, wherein DOT provided the funds for the project, while DPWH will do the construction based on the requirement of Department of Tourism. At yung scope of work involved ay, tama po yon yung napansin ninyo, na pagsasaayos sa aming service road. Yung mga plant boxes doon, tapos yung mga Center Island na mababa, inaayos po natin ngayon, tinataas natin siya. Paglilinaw ni Engineer Reynaldo Rosario ng DPWH National Capital Region, isa sa mga dahilan ng proyektong ito ay para matigil na ang patuloy na pagtawid ng mga tao sa Center Island, na siyang mahigpit na ipinagbabawal sa lugar. Napakadali lang daw kasing tumawid doon dahil sa mababaw lamang at pwedeng-pwedeng akyatin ng mga taong gustong tumawid papunta sa kabilang kalsada. Ayon kay Rosario, iniiwasan lamang nila ang panganib na pwede nitong idulot para na rin maiwasan ang anumang uri ng aksidente sa Rojas Boulevard. Objective natin, bakit natin pinapalitan ngayon yung existing plant box along Rojas Boulevard is that ano na siya, may mga section kasi na deteriorated na yon. So we have to refurbish yung area na yan. Then at the same time, may programa tayo na i-upgrade siya. I-upgrade siya ngayon. Itataas natin siya, Bertie. Di ba? Ano na magiging... 0.65. So, magkakaroon siya ng panibagong taas pag natapos. Ngayon, ang mangyayari dyan, pag naitaas naman natin siya, ang isang purpose natin doon na hindi na address nitong existing na plant box is yung indiscriminate crossing of pedestrian, not on the designated pedestrian lane. Na kung saan, based on information, accidents happen. But as to the actual records, wala po akong ano doon, di ba? So, ganyan, makukonfine natin ngayon yung mga pedestrians na tumawid na siya sa tamang tawiran. Bukod sa para maiayos ang tamang tawiran sa lugar, ay layunin din ng proyektong ito na pagandahin at baguhin ang anyo ng Rojas Boulevard bago matapos ang taon. Ito yung magiging development ng Rojas Boulevard. So makikita natin dito, may mga itatayo tayong mga paving blocks. Meron tayong mga landscape na gagawin dyan. Tapos dito sa service road, magkakaroon din tayo ng landscaping na yan. Mayroong bike lane din. Yeah. So, maganda ang ano niya, itsura niya at the end of the project. Maswerte rin daw ang Pilipinas dahil nakatakdang bumisita ang Santo Papa sa bansa sa susunod na taon. Tiyak umano na dadaan ang Santo Papa sa kahabaan ng Rojas Boulevard, kaya naman mas lalo pa nilang pinapabilis ang kanilang proyekto bago matapos ang taong 2014.
Ngunit sa kabila ng kanilang mabilisang proyekto, ay tila mabilis ring nawala ang mga halaman sa lugar. Bukod sa mga halaman ay pati na rin ang mga puno ay kanila ring puputulin. May mahigit 1,000 puno raw ang nakatakdang putulin para maisagawa ang proyektong ito. Hindi ba't napakarami naman yatang puno ang puputulin? Kung babaybayin mo ang kahabaan ng Rojas Boulevard ay puro puno ang iyong makikita. Kung kaya't ano na lamang ang magiging itsura nito kung papayagan itong putulin? Sagot naman ng DPWH ay nagpadala na sila ng sulat sa Department of Environment and Natural Resources o DENR at Philippine Coconut Authority para ipagbigay alam ang kanilang intensyon para putulin ang nasabing mga puno. Yung sa DNR, meron na kaming sulat na ipinadala sa kanila, supported with straight line diagram, na kung saan hinihingi namin yung assistance nila to identify all those trees to be affected. Likewise, kung ano ang mood ng pagtatanggal ang gagawin. Kung ito ay relocation siya o cutting. So nagkaroon ng joint inspection, Bertie? Nagkaroon na ng joint inspection yan. Sir, mga more or less 400. Oo. Sa ngayon ay sinusubukan naming kunan ng pahayagan DENR at Philippine Coconut Authority para sa isyong ito. Engineer Rosario, mawalang galang lang po. Ano ho yung sinasabi niyong refurbish? Hindi po refurbish yung ginawa nyo. Ang ginawa nyo po, giniba nyo at nagtayo kayo ng bago. Ewan na. Ilan ba yung ginibang mga ano ba yan? Mga plant boxes? Naku, Marami? Hindi, yung buong gitnang island ng Ross Boulevard. Okay. Mula rito sa may parting dito sa may Calaw, papunta doon sa patungo sa Pasay. Hanggang Pasay, tumagos. Yan, Giniba tapos gumawa ng panibago? gumawa ng panibago. Na mas mataas? Yes. Ayun. Ang tanong lang po natin dito, tama po, meron pong ilan na nag-deteriorate na, meron pong ilan na may sira na. Ang sabi niyo po, refurbish. Mali po kayo ron. Hindi po refurbish ang tawag dyan. Itinayo nyo po uli. Bago ho yun. Ngayon, wala na po bang mapaggastosan ng gobyerno natin na mas matano? Napakaraming biktima ron sa Tacloban. Yun ang pagandahin nyo dahil doon ang pinupuntahan ng turista. Yung DOT, hindi gastosan yun. Bakit etong gagastosan nyo? Di ba? Pwede nyong ayusin yan. No? May mga biyak natural, may mga dumaan tayong mga mahihina. Yung paggalaw ng lupa, may nabibitak dyan, pwede nating i-repair. Dahil nakita naman natin kung ilan-ilan lang yung mga may tama dyan. Pero napakatitibay po niyan. Dahil ang ginamit dyan ng mga gamit noon, hindi naman mga substandard. Pero ngayon, pilit yung itinaas. Anong sabi? Para daw, hindi tawiran. Di ba? Ano ba? Para daw hindi tawiran ng tao, lalo't paparating si Pope Francis. Pero tama yung sinasabi mo, inaayos nyo dito sa Ross Boulevard, hindi nyo inaayos yun sa Tacloban Papunta rin si Pope Francis doon di Yun ba? ang importanteng pagandahin nyo Oo. Di ba? Para maipakita natin sa buong mundo. Alam mo, duda nga ako rito. Mukhang sinasadya nilang pangit yung para may pumasok pang mga pondo Huwag naman sanang ganun. Kasi hanggang ngayon, wala pang tigil ang pagpasok na pondo, sa totoo lang. Oo, pero mas magagalit ang mga taong tumutulong sa atin kung makikita nila na after 1 year, Yes. no? Pag 1 year na wala pa rin nangyayari matapos nilang magbigay ng malaking halaga na salapi sa atin, no? Na alam mo, nagdududa tayo, talagang wala pa lang tayong matibay na ebidensya. Pero darating, alam mo, sisingaw at sisingaw naman yan. Siyempre. Napakaraming magaling samat na ating mga kababayan, no? At saka yung website na nilikha nila, kung pupuntahan niyo, wala rin Di ba? Gumawa sila ng website para doon itemize yung lokal na tulong at saka yung foreign na tulong, kung saan napunta, kung anong status. Di ba? Wala rin sa dami na ng mga dumating na mga tulong, local and foreign. Di ba? Tama ka. Hanggang ngayon, nakakahiya kung paparating si Pope Francis doon at siya mismo makakakita na wala pa napupuntahan yung mga naibigay ng tulong, lalo na yung mga nagagaling sa abroad. Bubusina lang po ako. Yes. Huwag naman po ikagalit ng ating mga kapatid na Katoliko. Oh. Ako po'y sarado Katoliko. Nung araw? Hindi, hanggang ngayon. Okay. Malaki ang respeto natin. Siyempre sa ating Panginoong Hesukristo at sa ating Mama Mary, sa ating Saint Joseph, of course. Napakalaki ng respeto natin. Pero minsan po nag-iisip tayo, bakit na ang ating ibinibigay na kontribusyon sa ating simbahan ay hindi po
pinapakinabangan ng buo ng simbahan natin sa bansa. Yun lang ang tinatanong natin no, sa Vatican. Bakit kailangang magpadala tayo ng pera sa Vatican at sa oras ng ating paghihirap, wala namang bumabalik na pera galing sa Vatican. And yet, kailangan natin pagandahin ito para kay Pope Francis. Di ba? Hindi ho ko against sa Katoliko, no po? Against lang po ko sa sistema po ng pananalapi. No? Dahil kung papansinin natin, hindi po ko Iglesia ni Cristo at lalong hindi rin ako miyembro ng dating daan. Pero makikita natin na ang pera, kapag pumasok po sa kanila, simbahan po nila ang pinatatayo nila, yung kanilang mga proyekto para sa kanilang mga taga-sampalataya. Yes. Pero bakit sa Katoliko po ay kailangan ipadala natin? Alam mo ang Hindi nagbigay ko alam sa- kung magkano. Oo. Alam mo ba kung magkano ang pinadadala sa Vatican kaya? Halimbawa sa buwan ng yung koleksyon or lingguhang koleksyon. Magkano kayo pinapadala sa Vatican? ang tingin ko riyan, siguro maabutin din ng 100,000,000 yan. At saka, nagkaroon ng mga trahedya nga. Hindi pa ako nakarinig ng Ang Vatican ay nagpadala. nagpapadala ng tulong ang kanilang simbahan. No? Mabagal. No? Kung meron man. No? Anyway, tama yung binabanggit mo na wala rin kasing transparency rin kung pinag-usapan ng, siguro nasa sistema na nila yun. But again- Kaya hindi na nila pinapalam kasi pag sinabi nilang, para sa Panginoon, wala na, hindi mo na pwede But again, i-audit let's yun. set the record straight. Oo. Hindi po kami against sa relihiyong Katoliko dahil kami po'y mga Katoliko. Okay? Ako po'y Katoliko, pero ang akin lang po bakit kailangan, alam mong pare mismo ang nagsabi sa akin yan. Mismo isang pare, na hindi ko na po babanggitin ang pangalan, ang nagsasabi na, Benny, ito lang ang ayaw ko. Sa pagiging pari ko, ito lang ang nakita ko na ayaw ko. Bakit kailangang ipadala ang pera sa Vatican at hindi na bumabalik sa ating bansa? Ayun. Di ba? Pag magpapatayo ng simbahan, kailangang mag-fundraising ang isang pare. Oo nga. Sariling sikap. Yes, fundraising Oo, talaga. napakahirap, no, na maging isang pare din. Kaya nga ating sa bansa. misa, kasama Benny, di ba? Ikaw, kaya mo, Katoliko ka, sarado. Sa misa, mapapansin ninyo, mayroong second collection. At saka may third collection. Paano ba na sa nangyari yung mga kalamidad sa halimbawa kagaya ng Tacloban Nagkaroon ng second collection all over the country. Or third collection all over the country sa lahat ng mga simbahan para may padala sa mga nasa lanta na kalamidad. Wala eh. Oo. Dapat sana, ibalik din nila. Oo, Di ba? tama. Dahil kung yan ay para sa Panginoon, siyempre, ibabalik naman ng Panginoon sa atin yan. Oo. Di ba? Talagang mahal niya ng tao dahil siya ang may likha nito. Oo. Base na rin sa Biblia. Pero siguro naman yung mga tao rin sa Vatican mag-isip-isip naman kayo. At saka yung ginagawa natin na masyado natin pinoproteksyonan si Pope Francis, sa ilang pagkakataon si Pope Francis, sinisira niya yung tawag doon, yung protocol ng seguridad. Nakikipagkamay sa mga tao, nakikipag-selfie pa nga Ngayon ka na makakita ng Pope ng Papa na nakikipag-selfie. Kumakain sa mga ordinaryong mga restaurant. Di ba? Pagkatapos pagdating dito, parang gusto natin bakuran at hindi natin palalapitin ang mga tao. Di ba? Wag naman ganun. Oo. Dahil nakita naman natin na ang ating Papa ngayon ay talaga nga namang malapit ang puso sa tao. Yes, oo. Yan naman yung kagandahan ng Oo. ating Pope Francis, no? Na talagang pilit niyang inilalapit ang kanyang puso sa isang ordinaryong mamamayan. Hindi lang sa ibang bansa, siguro pagarating dito sa ating bansa, ganyan din ang gagawin niya. Kung kaya't, wag naman natin masyadong bigyan ng cordon sanitaire dahil baka ma-overkill naman yung ginagawa nyo, kahiya-hiya naman ang sambayan ng Pilipino na hindi pala proteksyon yung ginagawa nyo, kundi kaepalan na. Alam mo yung salitang epal, yung Epal. mapapel. Yes, Di ba? yes. Wag Binaliktad. Wag naman tayo masyadong maepal dahil kahiya-hiya po tayo sa buong mundo. Dahil sigurado ang coverage niya buong mundo na naman. Okay. Balikan natin yung nakalimutan natin. Yung flat box. Ano gagawin natin sa flat box? Tapos na Mataas na Okay, Di ba? mataas na. Ngayon, ang tanong dyan, magkanong pondo inubos nyo? Yun. Saan ba galing yung pondong yan? Oo. Huwag naman sana sa DAP.